Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Ako po si Evangelina Ramos at naririto po ang aking kasaysayang patotoo. Banji naman, bakit mo naman inaway si Madam? Baka mamaya niyan, di ka nabigyan ng parokyano. Matenga ka rito sa kasa. Alalahanin mo, kailangan mo lang dato ngayon para sa iyong ina na nakaratay sa ospital. Dapat makabili ka ulit ng gamot. Ang dupang kasi. Ang gusto ata niya, siya lang ang kikita tapos ako hindi. Katawan ko naman yung tatrabaho At hindi ang katawan niyang lumba-lumba. Buraot talaga si Madam. Wag mo lang kasing patulan. Ganon talaga ang negosyo. Ang may-ari, ang nakikinabang at di tayo. Nanggigigil kasi ako Gusto ko nang tuhugin kanina at ilitsyon. Kaso matagal lumambot yun. Ikaw talaga. Hayaan mo na. Kumita ka na naman ng doble. Malaki ang tip mo. Nako. Nagpaparinig ka O heto ang tip ko sa'yo. Magpakabait ka. Yan ang gusto ko sa'yo, Banji. Idol lang nga kita. Di ka madamot. Salamat sa tip mo, Ibili mo yan ng pang Noche Buena nyo at Media Noche. Huwag mong itaya yan sa karera. Good boy na ako. Matagal na akong tumigil sa pagsusugal. Pustahan tayo. Totoo ang sinabi ko. Binoy, nandito na naman si Sam? Ano? Ako ba ang iti-take out niya? Kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon inay. May nakitang cyst sa kanya at kailangan itong i-cure. Naku, Banji, wala akong alam. Matagal na nagtatalo si Madam. Ikaw ang topic. Ako pala ang topic. O dapat ako ipatawag ni Madam. Para sure na lalabas ako ni Sam. Kailangan ko talaga ng malaking pera ngayon. Hihingan ko ng malaking tip talaga si Sam. Kung papayag si Madam Chair na ikaw talagang ilalabas ni Sam. Sir, andito na po yung order mo. Sobrang bata. Di ka binigo ni Madam Karing. Talaga ba? Nasaan na? Papasukin mo na dito. Madali ka, bilis. Kanina pa ako nananabik dyan. Pumasok ka na raw, sabi ni Sir. Kanina pa siya nananabik sa'yo. Sige. Sino ba yung parokyano ko ngayon? Aba, ikaw palang pinadala ni Madam Karing. Opo, Sir. Ang ganda-ganda mong bata. Tara, pumasok ka dito. Halika. Opo, Sir. Binoy, magbantay kayo, Ayoko ng istorbo. Sige po, Sir. Masusunod po. Isasarado ko na po ang pinto. OR please, paging Dr. Hernandez. OR please, paging Dr. Hernandez. Miss Banji, mabuti naman at nakabili ka ng mga gamot na inireseta ko para sa iyong ina. Kung nagkataon, baka tuluyan ng panghinaan ng pasyente. Kaya nga ho ako gumagawa ng paraan para po mabili ko ang lahat ng gamot na inireseta niyo po sa aking ina. Kumusta na po siya, Doc? Well, nakatulog na siya. Hayaan mo munang makapagpahinga siya at bukas na lang siya kausapin. O paano, maiwan ka na muna rito At may pasyente pa akong titingnan. Salamat po, Doc. OR please, Dr. Maxine Tahanlang. Anak, saan ka na naman kumuha ng pambili ng aking mga gamot? May trabaho po ako, Nay. Kaya nung sumahod ako ng aking unang sweldo ay agad-agad akong bumili ng mga gamot nyo. Lahat ng nireseta ng doktor, binili ko. Basta, Nay, pangako niyo sa akin, magpapagaling kayo at wag na kayong tumanggap ng labada. Diyan niyo po kasi nakuha yung sakit niyo, yung labis na pagpapagod.
Ang paglalabada ko ang aking ikinabubuhay. Wala nang iba. Patitigilin mo pa ako. Dapat lang po. Tumigil na kayo sa paglalaba. May trabaho naman ho ako. Kaya ako na lang ang bahala sa inyo. Sa ating kakainin sa araw-araw. Basta pangako niyo sa akin, Nay. Na wag ninyo kong bigyan ng problema. Huwag kayong pasaway at lahat ng inyong gamot ay iinumin ho ninyo. Gusto ko kasi na bumalik yung dating lakas at ang iyong ganda. Yung ganda, may natitira pa naman. Pero yung lakas, medyo iniwan ako. Ay, nako, Nay. Nakukuha niyo pa talaga magbiro? Basta seryoso ako. Magpalakas ho kayo. Oo na anak, iinumin kong lahat yan. Sinabi mo eh. Magandang araw sa'yo, Iha. Ikaw pala yung anak na dalagitan ni Ginang Rosa? Opo. Ako po si Vanji. Sino ho ba kayo? At mabuti at nakakauntaan ho ninyo si Inay? Isa akong pastor, Iha. Tuwing Wednesday ay dumadalaw ako rito sa ospital upang basahan ng salita ng Diyos ang mga pasyente. Para naman magkaroon sila ng pag-asa na sila ay gagaling. Mahalaga na ipanalangin ang mga nakaratay dito sa ospital. Ang akala ko, Nay, manliligaw ninyo yung gwapong mama. Hoy, pastor yon. Dapat wag mo pag-isipan na masama si pastor. Pinagpipray niya lahat ng mga pasyente rito sa ospital. Pagkatapos, babasahan niya kami ng Word of God. Eh, nagjo-joke lang naman ho ako, Inay. Huwag naman ho kayong pikon. Pero in fairness, gwapo talaga si pastor. Kaya kong ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo. Mayaman ako, Vanji. Sana pumayag kang maging asawa ko. Matagal na akong byudo at ikaw ang gusto kong mapangasawa. Eh, teka nga muna. Ano bang usapan niyo ni Madam Chair? Wala siya sinasabi sa akin. Wala na siyang sasabihin pa. Binayaran ko lahat ng utang mo sa kanya. Maging akin ka lang at di ka nasisiping pa sa ibang lalaki. Gusto kita, Vanji. Seryoso ko sa'yo. Seryoso ka? Swerte mo talaga, Vanji. Biruin mo, may nababalo pa pala sa'yo at seryoso na ibahay ka ha. Buhay rin ka sa piling ng matanda. Kung makapintas ka naman ng tatang sa mapapangasawa ko, wagas. Gwapo naman siya at saka matikas. Kulang nga lang sa jogging kaya malaki ang tiyan. Busy kasi sa negosyo. Kung sa bagay, kaysa kay Mike ka lang mapupunta, sa pamangking sutil ni Madam Karing, lalong mapapariwala ang buhay mo. Tama lang na nagdesisyon ka kay tatang magpatali. Bahay ko ito nung binata pa ako. Sarili ko itong pundar. Kaso nang mapangasawa ko ang misis ko na isang milyonarya, sa mansyon na nila ako nakatira. Solong anak kasi kaya sunod ang luho. Gusto ko naman dito tayo tumira. Ayoko na sa malaking bahay. Marami kasi akong alaalang naiwan doon. Dito, bagong karanasan. Pero kung gusto mo sa mansyon, pwede naman. Sam, kung saan mo ko gustong itira, dun ako. Vanji, pakakasal tayo. Sa lalong madaling panahon. Ayoko nang live-in na lang tayo. Gusto kang apelyido ko ay dalhin mo para naman kung mamatay ako ay may mamanahin ka. Tumigil ka nga riyan, Sam. Hindi ka pa mamamatay. Ang lakas-lakas mo pa, oh. At saka, masamang damo ka. Nakagaya kong masamang damo rin. Kaya matagal ka pa bago mamatay. Ikaw talaga o puro kakalokohan. After this, pupuntahan natin ang nanay mo sa ospital, okay? Nanay mo na rin yun. Sa Sabado nga palang release noon.
Madalas ka nang itanungin sa akin eh. Magkikita naman kami ngayon. Kaibigan, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Totoo ba sinasabi ng pastor na to? Manalig lang ako kay Jesus, maliligtas ako? Sapagkat nananalig ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga labi at sa gayoy naliligtas. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. ay pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Nanalig ako ng buong puso at sumunod sa tubig ng bautismo. Maging si Sam ay nakakilala na rin sa ating Panginoong Hesus. Kaming tatlo ni Inay at ni Sam ay pawang mananampalataya na. Na pagkalipas ng ilang taon ay umuwi na sa Panginoon si Inay at sa edad na 65, si Sam naman ang namatay. Ngayon ay kasama ko ang kaisa-isa naming anak ni Sam dito po sa Australia. At sa Diyos nga po ang pinakamataas na papuri. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:9. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tandikalang Lagot mula sa padalang liham ni Evangeline Ramos ng Australia. Binigyang buhay ni na Nancy Lasarte, Roy Camu Gomez, Rainy Sudla, Eva Moratalla Gomez, A.G. Gabrilio, Ram Mercado. isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa. Sa direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.